Mga kakwento, maraming salamat po sa inyong muling pagbabalik sa aking channel. Sana po ay biyayaan pa sana tayo ng ating Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na grasya sa buhay natin. Bueno mga kakwento, itong si Guillermo El Chacal Rigondo ay sobrang excited na sa ngayon dahil malapit na ang kanyang pagbabalik para sa kanyang muling pagtakbo sa ibabaw ng boxing ring. Walay mini sa kanyang muling pag-akyat sa ibabaw ng boxing ring at ang nasa isipan niya ngayon ay ang kagustuhang bumawi sa mga Pinoy. Dahil alam naman natin mga kakwento na natalo nga itong si Rigondo sa laban nila ni Janiel Cuadro Alasca Cimero via unanimous decision. Kaya ito na ang pagkakataon na makakapagiganti na si Rigondo sa mga Pinoy. Dahil alam nyo ba mga kakwento, pinalagan siya ng ating kababayang Pinoy na si Vincent Acero Astrolabio at ang kanilang bakbakan ay aprobado na ito ni Mauro Betti, ang Vice President ng World Boxing Council o WBC at Chairman ng WBC International Committee, at sila ay magsusukatan ng galing sa loob ng 12 rounds para sa bakanting WBC International Bantamweight title at ipropromote ito ng Puk An Nguyen in association with Brigo Santig ng Highland Boxing Team. Ang tubong General Santos City ni si Astrolabio ay nagsasanay ito sa Manny Pacquiao Boxing Gym. At sa ngayon, siya ay may karga ng 16 wins, 3 losses at 12 knockouts. At tayo naman sa Manny Pacquiao Boxing Gym coach na si Nonoy Neri. Si Astrolabio daw ay much younger, has a power punch and a big heart. Kaya para sa kanya, kayang-kaya na tatalunin ni Astrolabio itong si El Chacal. Bagamat hindi man makakalimutan ng mga Pinoy ang ginawa ni Rigondo kay Nonito Donaire at nakita nating bugbog bear na talaga itong si Nonito Donaire sa kanilang laban. Pero yan po ay 9 na taon na pong nakalipas. Pero kahit na kung lumaban itong si Rigondo ay nakakaboring at talagang nakakaantok pa, pero ipinapakita lang niya na ang kanyang skill sa boxing ay nangingibabaw pa rin. Kumbaga, able to hit and not be hit. Si Rigondo ngayon mga kakwento ay 41 taong gulang na at may karga ng 20 wins, 2 losses at 30 knockouts. At medyo malayo na nga ito sa kanyang kapanahon ng noong prime pa siya. Pero kinumpirma naman ni Rigondo na nagsasanay na siya ngayon ng maigi. Hindi daw niya alam kung saan siya dadalhin ng new chapter niya sa boxing. Pero ang sigurado daw ay gagawin niya ang lahat para manalo sa paparating na laban niya. At sobrang excited na siya na makakabalik sa ibabaw ng ring. Samantala, marami kasi ang nagtatanong mga kakwento kung ano nga ba ang punot dulo ng hidwaan nila ni Terence Crawford at ni Baba Arum, kung bakit kinaswa ni Crawford ang dati niyang promoter na si Baba Arum. Kaya naman mga kakwento, ating bibigyan po yan ng linaw. Mga kakwento, ang kasong final ni Crawford ay racial bias o pagkiling sa lahi na naging dahilan kung bakit hindi daw siya nabigyan ng mga malaking laban at hindi siya kumita ng milyon-milyon. Ayon sa New York Post, ang unbeaten WBO welterweight champ ay nagdemanda sa halagang $10 million. Kung sakaling manalo siya dito mga kakwento, siya makakatanggap ng $10 million at final ni Crawford ang kaso na ito sa Nevada noong Miyerkules. Mga kakwento, sobrang gulat naman ni Baba Arum nang nalaman niya ito dahil para kay Arum ang dapat sisisihin daw ay ang sarili ni Crawford dahil sa kanyang walang kakayang maging mabenta ang kanyang mga laban. Katunayan, ang top rank pangaraw ay mas lugi dito dahil sa pay-per-view sa laban nila ni Crawford at mas malaking pera daw talaga ang nilugi ng promotion dahil kunti lang ang pay-per-view buys at malaki pa naman ang binabayad nila kay Crawford. Mga kakwento, sinubukan naman ni Baba Arum na mangyari ang inaasam-asam na laban na magkakasagupa sila ni Errol Spence Jr. at ni Terence Crawford. Pero dahil sa sobrang laki ng halaga ng pera ang inihingi ng dalawang boksingero, kaya hindi daw ito kayang may sasakatuparan ni Baba Arum. Kaya nga sabi ni Baba Arum, Crawford's marketability didn't measure up to this ability and has absolutely nothing to do with the race he is. In short, dahil hindi mabenta ang abilidad at ang laban ni Crawford, kaya daw nagkaganito at walang kinalaman daw dyan kung anong lahi na meron siya. Sinabi naman ni Baba Arum na itong si Crawford daw ay hindi daw gumagawa ng ingay sa social media at hindi daw tulad ng ibang mga boksingero dyan. Siya daw kasi ay sobrang magalang at hindi daw tulad ng ibang fighters na grabe daw kung magta-trash talk sa ibang mga boksingero na mas lalong nagpapainit pa sa mga boxing fans at talagang mabenta daw talaga ang laban. Dahil kung sakaling si Crawford daw ay sobrang busy sa social media at palaging nai-interview,
Sigurado daw si Bob Arum na gagawa ng ingay itong si Crawford at mabenta ang kanyang laban. Dagdag pa ni Arum, ang marketing strategy daw ng isang boksingero ay napakahalaga at ilang beses na daw na ginawa ng Top Rank na sana daw ay gagawin ito ni Crawford at palaging magpapakita sa social media para mas magiging matunog pa ang kanyang pangalan. Pero si Crawford daw ay palaging tumatanggi na kesyo daw siya ay nagfo-focus sa kanyang training at ano-ano pa ang mga dahilan na ibinibigay ni Terence Crawford sa Top Rank. At dagdag pa ni Arum mga kakwento, sa nakarang laban daw ni Crawford, bumaba daw ang pay-per-view buys na mahigit kumulang 100,000. Isang patunay lang talaga na hindi daw siya mabenta. Sa laban niya kay Sean Porter, akala nila na bebenta sila ng 250,000 o 400,000 views, pero sa kasamang palad mga kakwento, ang mga tao daw ay hindi interesado na bumili sa laban nila. Kaya sabi ni Arum, "We lost a barrel of money." Mga kakwento, kung sakali daw na matalo itong si Crawford sa kaso, baka raw ay mahihirapan na itong si Crawford na umanap ng ibang promoters na handang ipapapirma siya ng kontrata. Dahil alam naman natin mga kakwento na isang boksingero ay nangangailangan talaga ng mga bigatinding mga promoters para makakahanap ang isang boksingero na isang bigatinding na mga makakalaban at malaki din ang kikitain pera. Simula pa sa taong 2011, itong si Crawford ay nasa pamamahala na ni Bob Arum sa Top Rank Promotions at ang kanyang kontrata ay nag-expired na pagkatapos ng laban nila ni Sean Porter. Bago pa man kinasuhan ni Crawford itong si Bob Arum, sinabi na ni Bob Arum na ilalakad niya ang labang Terence Crawford kontra kay Josh Taylor. Pero sa ngayon mga kakwento, hindi na natin alam kung interesado pa ba itong si Bob Arum na ipagpapatuloy pa niya ito sa karera ni Terence Crawford. Mga kakwento, ang laban nila ng ating kababayan na si Astrolabio at ni Rigondo ay ngayong February 26, 2022 sa Dubai. At kung ating matatandaan sa Probellum Revolution sa Dubai, ang mga boksingero natin doon ay hindi pumanig sa kanila ang tadhana. Natalo si Jason Mama, hindi nakalaban si General Casimero, at hindi nga natalo si Donnie Nietes, pero hindi rin nanalo dahil tabla ang laban niya. Kaya sana makabawi na ang ating kababayan na si Astrolabio kontra kay Guillermo Rigondo. At mga kakwento, kung ang boksingero pala ay trash talker at mahilig din pala mag-ingay sa social media, ay may malaking bagay din pala para maging mabenta ang laban at hindi mahirapan ng mga boxing promoters na ikasa ito at siguradong kikita pa ng malaking pera. Pero alam ko mga kakwento na nasa isipan nyo ito at gusto nyong itanong ito kay Bob Arum, bakit hindi niya pa rin ikinasa ang Naoya Inoue kontra General Casimero na kung trash talks lang ating pag-uusapan ay abot leeg na ito at ipinapatayo pa ni General Casimero ang kanyang gitnang daliri sa kanyang bata na si Naoya Inoue. Mga kakwento, sa tingin niyo mga kakwento, ano kaya ang nakikita niyong dahilan kung bakit hindi pa ikinasagad ni Bob Arum ang General Casimero kontra kay Naoya Inoue? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Bueno mga kakwento, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At baka naman na hindi mo pa nagawa ito, ay aba, gawin nyo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.